This job is not for everyone. PG lang nito mga ito, burado kami sobrang takot. Parang hindi ko na alam kung makakauwi pa ba ako. May ko ba ang storya? Humihingi na naman kami. Yung pinaka-unforgettable ko yung pagkakadukot sa akin sa job nga namin. 158 bahay ang nawa at inanod. 8,000 pamilya. Pito siguro kung hostage taking na rin na sinundo. Always treat danger as part of the story-making process. I love my job. I love my job. Hindi lang to nasa TV mo nakikita, totoo to. Hindi lang to nasa TV mo nakikita, totoo to. Yun ang dapat na malaman ng mga viewers at yun ang dapat ipakita ng reporter. Totoo to. Diba? Totoong storya to. Siguro yung pinaka-unforgettable ko yung pagkakadukot sa akin sa Mindanao. The people I was with, yun dapat yung security namin. Part ng military, and it turns out, kasabot pala sila. Gusto kong pumunta ng Basilan, kailangan ko pumunta dahil wala akong report. Pero hinaharang kami hanggang sa binugbog ako. Bumabalang kami ng krukab, tinignan namin kung ano nangyayari. So happened, isa palang politiko yun. Nag-cover kami doon sa mga Abu Sayyaf, kina Jen Jalani and Abu Sabaya. Kinukuha namin ng video habang nagbawa. Lasing kasi natutukan na kami ng baril. Tinaog nila kami doon. Wala kaming dalang kahit ano, na damit. Ang pinakamasakla pa doon, nung pauwi na kami, nung release na kami sana, ako may iwan daw ako. This is in Tikit Cotabato. The military was attacking supposed terrorist cells of the MILF in the Bulyok complex. And Bulyok complex then was residential in nature. There were a lot of people living there. Isang coverage sa Munay, Lanao del Sur. Sumama kami sa Marines. Sabi kasi nila, okay na, tapos na yung gera. Tapos bigla silang inambush. Sakay kami, mag-retrieve kami sa Corregidor. Kaya lang, zero visibility yung barko. So sabi ng kapitan, lulubog daw any moment. Yung sa mapasa yung hostage taking, yung bata, hawak-hawak may tarantado. Kung nandun ka, ang hirap eh. Ako yung naka-interview kay Captain Villaruel hanggang sa mapatay siya. Tingin naman nung EDSA 3 ba yun? Yung mga reporters sa babae, binabahos talaga ng mga nag-rally, di ba? Normal na yung rally, tirgas ka dyan, medyo napukpuk ka, takbo ka ng ganito, yung mga ERAP loyalists, medyo sinunog yung krukab mo. Nagsasampak ako, 10 Muslim. Dinrag nila ako from the wharf, papalabas, siguro mga 10 meters away, tsaka ako binugbog. Siyempre takot na takot ako doon. Diyos ko, ayoko magpaiwan dito. Iba naman yung hostage ka na talaga nila forever, di ba? Yun. Nag-iiyak na ako. Sobrang takot ko talagang, yun ang sa tagal-tagal ko na nag-cover doon ako. Sobrang takot na parang hindi ko na alam kung makakauwi pa ba ako o hindi. The military was already poised to attack. The deadline I could remember was 8 o'clock in the morning. At around 6 in the morning, I went to the area and told them that there's going to be an attack. May mga buhay doon na, di ba, nanganganib, kailangan mo iligtas. Sometimes you get so engulfed with the story that you forget for a while your function. Sobrang lakas ng ulan, tapos pinagsasampalan na kami na gas. Ko pa rin, grabe, kailangan ko makabalik ng 4 o'clock dun sa Manila Bay kasi kailangan ko ito ma-live sa TV Patrol. It just so happens that I was the first one there, I was the first one he talked to, and I was the man who the policeman said to talk with. Ako yung parang nag-negosyo siya doon. 3 hours kami nakadapa kasi talagang hindi namin ako saan gano'n ng balan. Dahil yung MI yung sa paligid namin. Binabaril kami for 3 hours. Yung isang camera muntik ng tamaan. Natrap po sa bubong ng sasakyan ng ating news. Kami kumakyat sa bubong ng sasakyan. Diba ako ng crew cab ko ang dami ng mga tao. Okay lang ako. Pagbawa ko ganyan. Ito na yung mga tao. Sinasalubong na ako with all this pamukpok and bato. Sabi, si Doris Begonia. Oh, bakit parang wala, clueless ako as to what was happening. Yung awkward mutiny sa Makati. Isa ako sa mga unang responder ron. Kaya ako itong mga naka-armband na ito. Diba? Yun na, hanggang sa nagkakabit na ng bomba. Pero puro bomba yung kinakabit doon sa paligid mo. Yung Pangasinan, yung SARS. I stayed 3 weeks sa Barangay Vacante in Pangasinan. During the coverage, kakain kami sa Jollibee. Pag nalaman na ikaw si Cesar Apolinar at media ka, iniiwas sa'yo yung tao. Alam mo yun? 30 minutes or an hour after kami umalis, tinamaan yung lugar kung saan kami nagtatago. Tinamaan yung mga katabi namin. May namatay atang isa. Hindi daw safe akong bumaba dun sa laot at sumakay sa rubber boat. Pabalik doon, sabi ko, pasamahan nila ako ng diver, parang awa nyo na. Pinasamahan ako ng diver, pero gumaganon-ganon, no? Dasal lang ako ng dasal. Save niyo po ako, please, ngayon lang. Kailangan mo may balik tong balita to. So I thought it was serious. So we boarded a pedicab. Ikot kami ng Legarda.
I saw the smoke. So I told my crew, kunan mo yan. At nagsusunog yata sila ng tires doon. And then when we got closer, anak ng pating. Crew cab ko yun. Ang ina, lahat ng gamit ko, pera ko nando doon. Sumasama kami sa mga actual raid ng mga holdupper, actual na barilan, enkwentro ng mga pulis at mga drug pusher. Lahat ng aspeto na operation ng kapulisan, nasamahan na namin. We couldn't trust anyone. So, particularly yung mga sundalo at mga policemen na nakakasama ko, parang feeling ko ang hirap na magtiwala. Ito na parang mga korokan ito, mga humulang hiyang to. As in, parang mga cave people with all these clubs and talagang, why? That's why when I reported, I described them as demonyo, which they really were. Imagine this, an 8-year-old boy being carried by a grown-up man right in front of your eyes, i-stab ng ganon. Hostage drama sa Pasay. Alam mo, actual murder rin nakita mo eh. Andun yung mga pulis, ang katerbang pulis ang nandun. Yung bata, umiiyak. Tapos maya-maya, yung bata umiiyak, patay na. Kita-kita mo habang sinasaksak. Sumisigaw yung bata, sa bawat dikit ng sumisigaw siya. Makikita mo yung, akala ko sa pelikula lang, yung babaon yung dug, sumisigaw yung bata, Ayan. Imagine that. I'm sure, maski dalawa bayag mo, magiging isa lang muna yan. Ano sa mangyari na sa'yo, saka mo lang ma-realize na, uy, mapanganib pala itong trabaho. Pero pag once na nandun ka sa trabaho, wala, hindi maisip yun.